Isa na po kayo kung nahuli po ang inyong abang lingkod. Kaya tawagin na lamang akong the late Ferdy Topacio. Sabi nga nila, Late eh. huliman at magaling, late pa rin. Gagalingan natin. Naunang-una, nais kong magpasalamat sa organizers nito na naging panauhin po namin doon sa Yes, Yes, You, Topacio. Alam Yes. mo yung programang yun? Kasama ko si Manang Juvie de Guzman doon. Yan. Uulitin ko ang lagi kong pagbati sa mga nanonood at nakikinig ng Yes, Yes, You, Topacio. Mabuhay po kayo at lahat ng ugat sa inyong katawan! Ugat talaga. Nagagalak. Kahit medyo nagkandaligaw-ligaw kami papunta rito. Malayo pala at pasikot-sikot. Habang pumupunta ako rito, kumakanta ako ng The Long and Winding Road. Diba? Pero okay lang. Basta importante nakarating tayo at ako'y natutuwa nga dito sa organizers nito na ang kanilang pananalig sa pelikulang Pilipino ay buhay na buhay. At tulad nga po ngayon, malapit na, December 25, ang Metro Manila Film Festival, kung saan makikita na naman natin ang mga likha ng ating mga producers. Etong grupong ito, nakikita ko yung mga talent na talagang sinasanay nila, narinig ko kanina. May mga workshop, may mga training, para yung kanilang singing ay kanilang ma-perfect. Ituloy-tuloy nila po yan sapagkat importante po ang industriya ng pelikulang Pilipino para iparating. Hindi lang po ito entertainment, hindi lang ito para tayo ay matawa o matakot o malungkot. Kailangan din natin sa pamamagitan ng pelikula ay ipadama sa ating mga kababayan ang mga issue na humaharap sa kanila. Ako po ay kaisa nyo bilang producer. Meron po akong maliit na production company na ang pangalan ay Boracho Films. At nakakatatlong pelikula na po kami at isang concert. At yung isa po namin pelikula na hayaan nyo naman po magmalaki ako ng konti sapagkat yun na lang magagawa ko, magmalaki sapagkat maliit ako. Kaya Yung sense of humor. na ito po mapasama na pelikula na hanggang ngayon po ay nasa Netflix. Mapapanood po ninyo. Ito po ay tungkol doon sa Sub 44. Yung namatay na mga Special Action Force troopers sa mapasapano dahil sa kapabayaan ng ating pamahalaan. Bakit ko ginawa itong pelikula nito? Bagamat tingin ko ay mahihirap na mapawi ang puhunan. Sapagkat naging abogado po ako noong mga magulang nitong Sub 44 at awang-awa ko sa kanila. Sapagkat kami po ay dumulog sa ombudsman na noon ang nakaupo ay tao ni dating Pangulong Benigno Aquino III. Nagdemanda po kami para managot ang dating Pangulo sa pagkamatay ng 44 ng ating kapulisan sa kanyang kapabayaan na yan po ang sinabi ng Board of Inquiry Report ni General Magalong at yung Committee on Public Order ni then Senator Grace Poe dahil may kasalanan ay si Benigno Aquino III. Ano nangyari? Ginawang kalukuhan ni dating Ombudsman Conchita Carpio Morales. 44 ang namatay. Ang demanda, graft, usurpation. Anong klase justisya yun? Pabalik-balik na po kami sa Ombudsman, sa Sandigang Bayan, hanggang sa taas-taas ng hukuman. Hanggang ngayon, wala pa rin katarungang natatanggap ang SUP 44. Kaya pinarapat ko na lamang po na sabihin ang kwento nitong mga SUP 44 sa ating kababayan, pati sa abroad, kung sa Netflix ay napapanood po ng sa ibang bansa ang nangyaring balungkot dito sa SUP 44. Yan po ang sinasabi ko sa pelikula. It is not only entertainment but an instrument
movement for social change, for social messages, and for social reform. Kaya sa hinaharap po natin na krisis ng tiwala sa ating gobyerno kung saan trilyon-trilyon ang ninakaw at mukhang pinagtatakpan pa ng kasulukuyang pamahalaan ang mga nagnakaw. At kinokontrol nila ang media, hindi lamang kinokontrol ang media, tinatakot pa yung mga nagsasabi ng totoo at walang Igo Barsaga. Kami na nagpoprotesta, idinidimanda ng libel, cyber libel, at binabantaan ng sedition. Ang mga independent movies po ang ating inaasahan para yung tunay na mensahe ng kalooban ng mga Pilipino ay ihayag sa ating mga mamamayan. Kaya yan po ang aking hamon at ang aking paghimok sa inyo. Huwag po kayong titigil sa paggagawa ng mga independent movies. Kung makakatulong po ako in any way sa inyo dito sa independent films, ay hayaan niyo po, lapitan niyo po at tingnan ko sa aking tayak na kakayahan kung anong pwedeng gawin ng inyong abang lingkod. Yahoy! Woo! Habang tayo po ay nagdiriwang masarap ang ating kinakain, gunitain natin ang ating mga kababayan na pinipilit nitong gobyerno to 500 piso noon si Buena para sa apat. Kaya alam nyo, ayaw naman po natin ng karahasan. Hindi naman tayo hahantong sa pananakit ng kapwa o pagsira ng mga mehores ng ating pamahalaan o ng pribado, mga ari-arian. Kaya para sa akin ito ay yung kapangyarihan ng panalangin na lamang ang ating gamitin. Juby, paabot ka itong telepono Ay, ko. telepono daw. Telepono ng daddy mo. Iayayahan ko po kayo sa isang Yan ba yun? panalangin. Daddy mo yan? Pakihawak na ito, Vic. Yan. Yan ba yun? Ito po ay mula sa Salmo 109 sa Biblia. Ito po ay panalangin ng mga taong inapi May kalis ka. para sa mga namumuno po sa kanila na nagmamalabis ng api, naninigil at nagnanakaw. Ito po, siguro, kapag araw-araw, kahit isang beses sa araw ay ipanalangin natin ito. Ito po ay galing sa Biblia, hindi po ako ang may sabi nito. Ay silamang dito, Kuya. tayo po ay manalangin. O Diyos na aking pinapupurihan, dinggin niyo ang aking panawagan. Dahil ako'y pinagbibintangan ng mga sinungaling at masamang tao, nagsasalita sila ng kasinungalingan laban sa akin. Sinisiraan nila ako at sinusubod ng walang dahilan. Kahit nakikipagkaibigan ako sa kanila ay kinakalaban pa rin nila ako. Ngunit ipinapanalangin ko pa rin sila. Sa kabutihang ginagawa ko sa kanila, masama ang ginaganti nila. At sa aking pag-ibig, ibinabalik nila yung galit. Sinasabi nila, maghanap tayo ng masamang tao na kakalaban sa kanya at magsampa ng kaso sa hukuman laban sa kanya. At kapag hinatulan na siya, lumamasan na siya ay may kasalanan at ituring din na kasalanan ang kanyang mga panalangin. Ito po ang hinihiling po natin sa Diyos. Hindi po tayo gagawa nito. Katanungan na ito, kundi hinihiling po natin sa Diyos para mangyari sa mga namumuno sa atin at iwali at mga api. Mamatay na sana siya agad at ibigay na lang sa iba Nasa Bible pala ang yan. katungkulan niya. At nang mamulila ang kanyang mga anak at mabyuda ang kanyang asawa, maging palaboy sana at mamalimos ang kanyang mga anak at palayasin sila kahit na sa kanilang ginibang tahanan.
kunin sana ng kanyang pinagkakaundangan ng kanyang mga ari-arian at agawin ng mga dayuhan ang kanyang pinaghirapan. Wala sanang maawa sa kanya at sa kanyang mga naulilang mga anak kapag namatay na siya. Mamatay sana ang kanyang mga angkan upang sila'y makalimutan na ng susunod na sanulahi. Yan po, hinihiling po natin sa Panginoon yan, hindi po tayo gagawa niyan. Sapagat sabi sa Roma 12, sabi ng Panginoon, ang pag-iigal kay akin, hindi po sa atin. So yan po, sana po sa darating na taon ay maging mas maayos na ang ating bansa habang papatapos na po ang rehimen na nagsagawa ng pinakamalaking pagnanakaw sa kasaysayan ng Pilipinas. Kaya, ang masasabi ko na lang, in the hope that next year will be much better. Happy holidays po sa inyo. Naway maging maganda at masaya ang yung pagdiriwang ng bagong taon. Mabuhay po kayo. Mabuhay kayo at